Showbiz fanatics, Alden Richards sabay muling pinatuloy ng Bernardo family sa kanilang mansyon. Ang lahat ng yan before more showbiz updates. Before anything else, of course, bago tayo magsimula, nais ko po munang magpaabot ng pasasalamat at sa lahat po ng inyo pong suporta at palagiang panonood at pagtitiwala, of course, sa ating channel. Salamat dahil you're making this channel grow so fast. Kaya naman salamat po. And for today's video, pag-usapan natin to dahil sa ngayon pinag-uusapan po na si Miss Catherine Bernardo Di Umano, isa sa pinaka-mayaman na actress dito sa Pilipinas. Sabi nga ng isang article, wala na sigurong tututol kapag sinabing si Catherine Bernardo ang pinakasikat na actress at in-demand celebrity endorser ngayon sa bansa. Parami kasi ng parami ang mga product endorsement niya na halos buwan-buwan ay may mga naglalabasan siyang TV commercials, online ads at naglalakihang billboards. Kamakailan lang halos magkakasunod ang mga endorsement at shoots niya na nakadalawa siya agad in a week. Bongga! Proud na proud naman ang mga followers si Catherine kapag may bago itong ginagawang advertising campaign at inilalabas na bagong endorsement. Super flex sila sa social media. Marami rin fan ang nag-uudyok kay Kat na maging active ulit sa YouTube. May sariling YouTube channel kasi siya ng Everyday Kat na may 4.18 million subscribers pero last year pa ang huli niyang upload. Imagine kung magiging active ulit sa YouTube si Kat, siguradong milyon-milyon ang added income rito. Kaya nga na talagang mapapasana all ka na lang talaga sa lahat ng mga blessings nila dahil sabi nga ng iba, hindi na sila magtataka kung bilyonaryo na si Catherine dahil sa napakaraming endorsement project. Saka ang rami rin niyang negosyo, no? So, yun nga isa sa pinakamagandang article na naisulat para kay Miss Catherine Bernardo. Pero this time, eto na, dahil matapos nga pong ilabas si Miss Catherine Bernardo yung kanyang pinakabago, yung pinatayo po nilang dream house para sa kanyang parents, ano? Matatandaan na sinabi po ni Daddy Fidel, na tatay po ni Miss Catherine Bernardo noon, nang nagsisimula pa lang siya sa showbiz, sinabi nito na parang she asked his father to parang ibenta, no, yung kanilang bahay. And she promised na papalitan niya ito at ipagpapagawa niya ng malaking bahay nga itong kanyang mga magulang. And it happens. So, dahil dito, naging trending po ito dahil sa napakagandang bahay na dito ka lang nakakita ng merong elevator, may slides, kumbaga lahat na atat, mga mamahaling muebles na nilagay niya dito. Pero mas nag-trending nga nang mamataan si Alden Richards na umattend dun sa housewarming party. At sinabi pa ng ilang mga celebrities, mga ilang mga sa social media, yung mga fan po nila, na tila baga very at ease na ang Bernardo family dito kay Alden Richards kasi nakita niyo naman po kung paano niya pinagsilbihan yung mga bisita that time at nakita natin na very welcome nga si Mr. Alden Richards because hindi lang po once but twice na namataan si Mr. Alden. But this time, ginulat po ni Alden Richards ang lahat ng i-post ng kanya pong RM, no? Si Lisam na kanyang road manager na kasama niya kung saan man siya may proyekto. Nag-post po siya ng isang photos kung saan dito po ginanap sa studio mismo ni Miss Catherine. Kung matatandaan po niya sa kanyang YouTube channel na kwento niya na talagang isa sa mga pinagawa nung sila pa po ni Daniel Padilla, isa sa mga idea nila na magkaroon niya ng sariling studio si Miss Kat para po sa kanyang vlogging. And nagkatotoo yun through Mr. Daniel. Pero ang naging resulta is imbis na si Daniel ang makakita po dun po sa pinagawa nila at si Daniel din ang makasaksi kung paano po nila yun talagang ginagamit for functional things, diba? This time, pinagamit po, no? Ito po yung photos na yun kung saan ito po yung studio ni Miss Catherine. Usap-usapan to sa social media ngayon tinignan din natin yung studio na pinagawa ni Miss Catherine Bernardo ay hawig na hawig. Kaya naman, they conclude na pinagamit nga kung baga nandoon si Mr. Alden Richards mismo sa bahay ng mga Bernardos mansions. At dahil dyan, tuntua po ang ilang mga netizen kasi sa tinagal-tagal na wala po tayong paayuda, this time, eto na, nilabas na po ng kanyang RM. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Sabi po ng isang viewer po natin, nobody should pay attention to Daniel's nonsense comments. He's too proud of himself because he knows deep inside that he's nothing compared to Alden. He's an egocentric guy and look at him nowadays after Catherine broke up with divulged everything that she had to endure in the hands of that guy. Daniel should be careful with what he says about Alden. Remember, Rostom Padilla, his uncle, just like Daniel, he liked to wear earrings and appeared to be a macho guy. Now, look at him. He's now known as Bibi Gandang Hari. And Daniel would have the same face as his uncle Rostom. Betcha, the path that Daniel is going to right now is just exactly what Rostom has been doing before. Just like the old saying, birds of the same feather flock together. Kilala niyo naman po si diba? Kilala niyo naman po si Mr. Rostom Padilla na ngayon ay Bibi Gandang Hari, no? Tsaka parang nung mga nagsimula pa siya sa showbiz, talagang masasabi mong brusko brusko siya. Pero nung siya po ay tumagal na sa showbiz at nagpakasal pa sila ni Miss Carmina Villaruel, doon po na trace or parang nabuking na si Mr. Rostom Padilla
pala ay isang gay. Kaya pala sila naghiwalay. Netong si Miss Carmina Villaruel. So sabi ni Ma'am Michelle, selos ang pumatay sa relationship nila. He was getting so insecure knowing that Alden and Kat will be surpassed his box office hit with Kat, and he was so jealous that his girlfriend is blending well with another man. Look what happened. Mas cheerful si Kat na nakatambal with Alden. If you check habang tumatagal ang relationship nila Kat at DJ, parang hindi na sila masaya. Palagi nakasimangot si Daniel and Kat look so lonely. I had this feeling na grabe ang pagseselos niya kay Alden. Kasi nakita niya na masaya si Kat with Alden at doon siguro lumabas ang insecurities niya. Possible na ganito nga yung rason, pero syempre, hindi naman tayo pwede mag-judge eh. Hindi natin pwedeng husgahan si Mr. Daniel Padilla. Doon po sa naging takbo ng relationship nila. Lagi naman po walang perfectong relasyon. Dumadaan talaga sa matitinding pagsubok yan. Pero syempre, at the end of the day, it's Catherine and Daniel decision kung ano ba talaga, kung pagpapatuloy pa ba nila or hindi. Pero kung toxic na yung relationship, kailangan nang i-end. Yun po yung sinabi ni Miss Catherine sa kanya pong mga interview. Sabi ni Miss Virgie Pamposa, "Hey Ma'am Doris, thanks for reading my comments. God bless you. And thanks so much also for your daily cut then update. Si Daniel, mas sweet lang kay Miss Catherine. Pero kahit sila noon, hindi ko ako mga kay Daniel kasi may tingin ako sa kanya na maangas. Maangas ba? As in mayabang, hindi siya pasensyoso. Si Miss Catherine lang ang gusto ko noon, sila pa ni Daniel. Si Daniel ang tingin ko sa kanya ay babaero dahil syempre ganyan ang mga Padilla, diba? Kaya God's will talaga na nakipaghiwalay si Miss Cat kay Daniel. Good decision and ginawa ni Miss Catherine. Anyway, God bless everyone." Ayan. Ito naman po yung kanyang opinion patungkol sa mga usaping ito. And let's respect to that opinion, no? Pero gusto ko lang po linawin na hindi naman porket po Padilla, babaero na, diba? Parang nilinaw po yan nilinaw ni Miss Carla Estrada at ni Mami Min, diba? Parang sino ba naman tayo para i-judge, diba? Yung katauhan nila kasi hindi naman natin sila kilala and hindi naman natin alam kung anong pinagdaanan nila. Sabi naman ni Miss Renato Sayan, in spite of all the issues of Daniel towards Alden Richards, Alden never retaliate. Alden stay quiet and handles these issues professionally. Alden is well educated enough para pumatol sa ganitong usapin. Mahirap ikumpara si Alden kay Daniel. Una, angat si Alden in terms of education. Si Daniel kinulang siya sa ganong aspeto. Pero naman ang mga artisang hindi naman nakapag-ayos sa pag-aaral pero nananatili na marespeto at mapagkumbaba. Si Daniel isa puso na yata sa buhay niya sa ay Padilla na angas. Madaming binibitawang salitang hindi pinag-iisipan. Dito, mas lalong umangat si Alden sa aspeto dahil sa bawat salita ni Alden, well thought and well crafted, merong sense. I agree with you, no? Nag-agree po ako sa sinabi ni Mr. Renato Sayan kasi if you're going to compare dun po sa mga interview ni Mr. Alden Richards at ni Mr. Daniel Padilla, parehas naman po talagang may sense, pero parang kung titimbangin, parang mas matimbang yung mga sinasabi ni Mr. Alden Richards or maaaring sinasabi lang to ng ilang mga fans dahil nga galit ang ilang mga fans ni Catherine kay Daniel, diba? Kasi gano'n naman kapag po galit ka sa isang tao, parang lahat ng sasabihin niya, lahat ng gagawin niya, mali sa'yo. Pero let's always be, huwag tayo masyadong judgmental sa lahat ng pagkakataon. And siguro po, tulad po ng sinabi ko, ito po yung opinion ni Mr. Renato Sayan, and I believe na may mga chances talaga na hindi natin maiiwasan na may kumpara yung dalawang tao, pero magkaiba po sila. Sabi naman po ng isa pang comment, let Kat be happy. Ganyan talaga ang buhay. You lost some, you win some. Hindi forever na nakatali sila sa love team. Kasi someday tatanda rin sila at magkakaroon ng sariling buhay. Hindi sila forever na artista. Like Kat, nasa grown up stage na siya noon. Soon at magkakasawa na siya. Hindi lang puro artista ang buhay nila. Need din nila ng emotional security, not just bilang artista but soon as a wife. Kaya ang matured na rin ang choices niya. Kawawa naman siya kung isacrifice na yung future niya just to please her fans. Nakita ko naman na pang ilang beses na siyang lumuha at magpatawad. Gusto ba natin na forever siyang nakatali sa isang unhappy relationship just to please us? Napakaganda ng mga nangyayari sa buhay ni Kat ngayon. And it's manifestation that she's much happier than before. Ayan, tama naman. Tama naman po yung sinabi ni Ma'am Shea, diba? Na parang if merong mga masakit na nangyari kay Miss Catherine Bernardo, pero nakita nyo naman po yung mga blessing na dumating sa kanya, diba? Kasi ganyan po binabalansin ng Diyos yung buhay natin. Pag may pagsubok, pagtapos ng pagsubok, kapag po na-overcome mo yan, may mga blessing na darating. And that's the promise of God, diba? So, dahil dyan, nakita naman natin na talagang umuulan ng blessing itong si Miss Catherine Bernardo dahil imbis na mag-retaliate siya or lumaban siya ng ngipin-sang-ngipin, no, sa mga ginawa sa kanya, still, she managed to be calm and yung composture niya ay hindi nagbago. Very positive, walang toxicity, hindi siya negatibong tao, diba? But tinignan niya yung in a positive way. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!